And I am Servant. At ngayon, simulan natin ang episode nito sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Panginoon, pinupuri at pinasasalamatan ka namin dahil kami ay iyong pinagtipon ngayong araw na ito. Panginoon, hinihiling din po namin ng inyong gabay ngayong gabing ito na bigyan kami ng lakas at talino, lalo na sa aming panauhin sa araw na ito. Para sa kanilang ibabahagi, ito po ang aming samot dalangin sa batamis sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Alright, Sir Deb. Ayan, syempre magkakaroon ng konting magbabago sa ating mga contest at mga pavilion, di ba, Sir Deb? Yes, dahil maraming adjustment, lalo din sa mga sa trivia for the week and sa changes sa ating online bukat at team songwriting competition. Oo nga, Sir Deb. Kaya lang baka manibago kasi yung ating mga audience o mga ating viewers. I-discuss lang natin very short lang kung ano yung mga changes sa ating Yucatan online theme songwriting contest. So, ano yung pagbabago sa ating contest? Sa Yucatan online theme song contest, in-adjust natin ang deadline ng submission ng ating mga entries, which is August 23. Yes. So, August 23 na po ang deadline ng ating Yucatan online theme songwriting contest. Kaya mga bay, pwede pa kayo mag-submit ng inyong entry. Para may chance kayo manalo ng 3,000, 2,000, and 1,000 pesos. At ngayon naman, i-discuss ko lang very short lang din yung changes natin sa ating trivia of the week. So last week kasi, meron tayong dalawang winners, tama ba? So congratulations, Ma'am Felicidad and Prudencio Evangelista. Congratulations po, nanalo sila ng 100 pesos worth of loan. At dahil nag-level up ang ating pag-renew, Sir Del, ang gagawin naman natin ngayon para alerto ang ating mga viewers, gagawin natin isa na lang ang mananalo ng 100 peso worth of loan. So, Kaya, dapat abang nila, mamaya, ang trivia, dahil mag-uunahin na sila, dahil isa lang pwede nanalo. Tama yan, Sir Del. Pero, 100 peso worth of loan na kanila, pwede mo pa nalunan. Kaya ngayong gabi muli natin makakasama ang ating Pura Paroko para naman tulungan tayo sa ating mga talakayin ngayon. Father, any words po? Welcome po sa lahat sa programa po ng kabataan dito po sa parokya ng San Judas ng Tolentino, Parangan, Alexia. Father Jimmy Reyes po, ang Pura Paroko ng San Judas ng Tolentino. Alright, Ma'am Elma. Siyempre, dahil medyo mabigat ngayon tatalakayin natin ngayong gabi, mainam na meron din tayong bagong kasama na siya mag-discuss o tutulong sa atin sa tatalakayin natin ngayong gabi. At syempre, hindi naman basta-basta ang mga kayo. Yes. Kaya hayaan natin si Ma'am, ay pakilala ang kanyang sarili. Good evening po sa lahat, sa mga nanonood. Ako po pala si Ma'am Faisal Doctor from SNA or Central Navalin Barangay Corporation para dito ako nagtutulong ngayon. So, ako rin po ang para bilang immediate coordinator and aid teacher po ng ating Katolikong paaralan dito sa bayan ng Parang. Good evening po. Ayan, Sir Ben, hindi natin syempre, si Ma'am ay isang religion coordinator, isa din ang aralin Literature. Doon napapanahon yung ating guest talaga, no? Pero Sir Ben, nabanggit ko na rin kanina na mabigat yung magiging usapin natin ngayon. Kaya ano na natin alamin kung ano ba talaga yung ibig sabihin ng simbahan, kung ano ba ang ibig sabihin ng lipunan o ng estado, bago natin tuluyang pasukin kung ano yung dapat talaga natin ngayon. Sabi mo medyo mabigat. At para magawa natin yun, balikan natin yung mga previous topics natin. Last, fourth episode nata, yun ano? Fourth episode natin na talakay natin ang simbahan. So Sir Ben, ano ba yung pagiging simbahan? Kapag sinabi
kasi nating simbahan, ito ay nakahango sa Griego, sa salitang Griego na iglesia. Ano ang ibig sabihin? Ang ibig sabihin ay silang mga tinawag. Alright. At syempre, naging bahagi tayo. Ayon sa past episode natin, naging bahagi tayo ng simbahan sa pamamagitan ng binyag. So, lahat ng binyagan ay bahagi ng simbahan. At siya yung sinasabi ko nga, ang salitang iglesia ay galing sa salitang Griego. Silang mga tinawag. So, sa pamamagitan ng binyag, tinatawag tayo na Panginoon. Pero, syempre, hindi lang yung ibig sabihin na magiging simbahan. Gusto kong tanongin yung ating purang paroko, Father, ano po ba talaga yung konsepto ng pagiging simbahan? Bagay na rin sa huli nating napag-usapan ng mga nakarang episode na ang simbahan ay lang yung struktura o yung building. Ang simbahan ay yung bumubuo ng ito, yung natako. Di ba, sabi nga ni San Pablo sa kanyang sulat na tayo ay isang katawan, si Kristo ang ulo, tayo yung mga bahagi ng katawan. Ibig sabihin tayo bumubuo ng katawan na ito, tayo yung simbahan. Kaya nga, yung konsepto ng simbahan, hindi na nakatuon doon sa struktura, kundi ito yung bayan ng Diyos, no? Yung bumubuo mismo ng simbahan. Kaya mahalagang maunawaan natin yung konsepto nito, kasi ang simbahan hindi lang basta isang institusyon, hindi lang siya isang opisyal na simbahan. Ang simbahan, sabi nga po sa isang dokumento ng simbahan na rin sa Lumen Gentium number 3, na ang simbahan or the church is the kingdom of God, kingdom of Christ now present in mystery. Ibig sabihin, yung simbahan yun yung nagsisilbing presensya ng Diyos sa piling natin. Kaya nga, yung napakagandang konsepto nun ng simbahan, na bagamat itong simbahan ito ay puno ng kabulukan, no? May pagkukulang, may kahinaan, dahil yung tao mahina, no? Kasalanan din. Pero yung simbahan nananatili pa rin. At napakaganda sa pamamagitan ng simbahan na ito ay nararamdaman pa rin natin yung presensya ng Diyos sa pamamagitan ng lahat ng mga ginagawa natin sa loob ng simbahan. So nandoon yung mga sakramento at mga spiritual activities na ginagawa natin para hindi lang lumago tayo o bilang isang individual sa ating pananampalataya, kundi sa pamamagitan ng ating mga ginagawa sa loob ng simbahan, tayo maging buhay na sakramento rin sa simbahan. Sa pamamagitan nun, nararamdaman nila na buhay ng Diyos. Ngayon, Sir Dan, natutunan na natin no last week, pero ang gandang natutunan na ang simbahan ay hindi na isang struktura. Ito ang simbahan ay yung tao mismo ginawag ng Diyos at ang simbahan ay yung presence ni God sa bawat isa ginawag niya. Ang ganda lang din na mabanggit ko rin ni Father na hindi perfecto ang ating simbahan. May kabuluhan, sabi nga niya, mayroon din mga kahinaan at mayroon mga pagkukulang. So sa tingin ko, mababa. Parang ang humble lang din ang ating simbahan na kaya natin ay hindi ko makilahat. Wala namang perfect system. Sama naman sa ganito. At base sa mga sinabi ni Father Lily and Sir Dan, ano sa tingin mo yung magiging tungkulin ng simbahan? Tungkulin ng simbahan. Tungkulin ng simbahan. Di ba nga sabi nga natin, ang tungkulin ng simbahan is bilang simbahan, binubuhat ang tao ang bumubuo. So, bilang ang tungkulin ng simbahan is to share, turukan o kaya ng ibang tao. Ayan, tama. At maganda rin siguro na yung sinabi mo ay palalawakin pa ng ating pura paroko. So, Father, yun po kasi yung mga natalakay natin ng nakaraang linggo ay sa tingin namin ay kailangan natin balikan ngayon. Ano po ba yung tungkulin ng simbahan? Una sa lahat, niluwag ng Diyos na magkaroon ng simbahan kasi nais niya ang lahat ng tao ay maligtas, no? Yung sinasabi nga natin salvation. Actually, niligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. But the salvation na ino-offer ng Panginoon ay nakadepende pa rin doon sa pagtilimaan at tumutulong sa tao upang ipakilala si Kristo sa iba. Dahil doon lamang magkakaroon ng kaligtasan ng tao kung tinatanggap niya yung si
Kristo na nagbibigay sa kanya ng biyaya ng kaligtasan. So paano natin maipapakilala si Kristo? Sa ipakilala natin ang simbahan. So kaya ang simbahan, ang primary mission ng simbahan ay ipalaganap yung mabuting balita, no, yung kaharian ng Diyos sa lahat. Kaya nga ang simbahan ay naglilingkod sa kaharian ito. Hindi pwedeng malayo ang simbahan. Kasi kapag malayo, ibig sabihin, kapag hindi na yung kaharian ng Diyos ang pinapahayag ng simbahan, nalalayo na siya doon sa kanyang pinaka-primary mission. Kasi, kaya naririto ang simbahan, una ipakilala ang kaharian ng Diyos sa lahat, at upang ang lahat ng tao ay maligtas. No? Hindi naman, ang gusto kasi ng Diyos, lahat no? Hindi naman isa-isa lang tayo ililigtas. Gusto niya lahat. Kaya nga, napakahalaga ng simbahan. No? Dahil yung simbahan mayroong tungkulin na ipakilala si Kristo sa lahat ng tao. Kaya nga, kung tatanungin natin ano ba ang primary mission or ano ba talaga ang tungkulin ng simbahan, ang ipagpatuloy ang sinimulan ni Jesus na ipalaganap ang kaharian ng Diyos sa lahat ng uri ng tao, sa lahat man ng mundo, o sa lahat ng parte ng mundo. Kaya patuloy pa rin ang simbahan sa pagpapahayag ng kaharian ng Diyos. Ayan, so maliwanag sir din na ang tungkulin talaga ng simbahan ay pupulin bawat individual sa moral na aspeto at ipakilala si Kristo sa bawat isa. So yun yung tungkulin, yun yung primary mission ng Father. Ngayon, sir din, gusto ko lang din sana tanongin si Father kasi nabanggit kanina na yung simbahan ay hindi lang isang institusyon. So ano pa, bukod sa pagiging institusyon, Father, ano pa po yung role ng simbahan? Kung hindi lang siya isang institusyon. Bakit higit pa sa isang institusyon ng simbahan? Ang simbahan kasi, kaya sinasabi natin higit pa sa institusyon, dahil siya ay isang misteryo na magkapanabay bilang tao at bilang banal. Ibig sabihin, misteryo, kasi una sa lahat, yung pinapakilala natin na Diyos ay hanggang ngayon hindi pa naman natin fully grasp. No? Ibig sabihin, totally nauunawaan ang pagkabuo ng Diyos. No? Kaya nga yung simbahan ay, kung ito ay nagmula kay Jesus, no, sa Diyos, ibig sabihin, nananatili rin isang misteryo ang ating simbahan in terms of His mission. No? Kasi nga, hanggang ngayon nag-discovery pa rin na marami tayong natututunan, no, sa ating pagpapahayag ng mabuting balita. Marami tayong natututunan sa ating paglalakbay sa buhay. At yung simbahan kailangan ay nakikisabay doon sa paglalakbay na yun ng tao. Kaya hindi pwedeng ang simbahan para bang stagnant. Hindi, dapat sumasabay din siya doon sa pagbabago na nangyayari sa mundo. Kaya nga, makikita natin na ang simbahan, bagamat nakikilakbay doon sa buhay ng tao, hindi maaalis pa rin sa simbahan yung divine aspect. No? Ibig sabihin, kung mawawala yung divine aspect na yun sa simbahan, matitigil ito sa pagiging simbahan. Bagamat mayroong pakikisalamuha sa tao ang simbahan, ang misyon ng simbahan ay para papadali ng buhay ng tao. At yun ang grasya ng Diyos. No? Kaya kasama doon sa paglalakbay natin yung simbahan. Kasi ang simbahan ay nagiging daluyan ng grasya ng Diyos para papadali ang buhay ng isang tao. Kaya napakahalaga doon sa buhay natin sa aspeto ng sabi nga, pag-misyon at pagpapahayag ng kaharian ng Diyos. Ayan. Dami. Pero sa tingin ko siguro yun ay dapat nakakapiyaw na natin yung mga natin. Pero episode 4. Pero nice ko lang din katagdag pala, nakalimutan ko. Kasi sabi nga, yung simbahan din ay sabi nga, merong aspeto ng, sabi nga yung human aspect na tinatawag. Kasi tayo yung bumuo ng simbahan.
hindi mawawala yung divine aspect. Kasi dalawa yun, human and divine aspect. So, ibig sabihin, kahit tayo, puno tayo na kahinaan, pagkukulang, yung mga tao na sa loob ng simbahan, ibig sabihin, hindi pa rin tayo nawawalan ng pag-asa kasi nariyan ang grasya ng Diyos para gawin perfecto itong simbahan. Pagkat tayo hindi perfecto, na bumubuo ng simbahan, pwede pala maging perfecto dahil naroon ang grasya ng Diyos. Kaya hindi pa sa isang structural institution ng simbahan because of that grace, the divine aspect of the church, at hindi mag-ialis. Yung sinabi kasi ni Father kanina na tayo ay pag-mission natin ay dynamic. Dynamic ang medyo bago-bago din kasi nakikiayon tayo. So, halimbawa na lang ito. Ibabahagi natin yung katulad ng simbahan sa pamamagitan ng social media at internet na naglabi ng halaga ng mga kabataan at ang audience natin na noon sa panahon ngayon. Ayan. Siguro, kasi nakalaki na natin ano ang simbahan, ano? Siguro yung magbigay tayo ng konting summary. Kasi yung at question, kung hindi man po ninyo na papansin, yung mga questions po na tinanong namin kay Father, review ng past episode namin na sa episode 4. At yun po ay question number 1 to 1, 1 to 2, 1 to 3, at 1 to 4. At ngayon siguro magkakaroon tayo ng konting summary lang ng ating 4 questions sa pamamagitan naman ng pagsagot sa question number 100, 185. Ano ang katangian ng pagiging bayan ng Diyos? Sige, gagawin natin. Siyempre, ang ating puro paroko. Siguro isang magandang tingnan natin na yung ating pinaniniwala ng Diyos ay isang Diyos na namumuhay bilang isang komunidad. No? Naniniwala kasi tayo pinapayag natin ito sa ating pananampalataya na ang Diyos, naniniwala tayo sa isang Diyos na mayroong tatlong persona, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Ibig sabihin, itong tatlong ito ay komunidad. At sabi niya ayon sa katuruan ng simbahan, tinutuloy natin na sila ay namumuhay doon sa kaisahan at pagmamahal. No? Kaya napatatanungin natin, ano ba ang pinakatatanging katangian dapat ng simbahan? Ay dapat tayo bilang isang komunidad ay namumuhay doon sa kaisahan at sabi nga, pagmamahal. No? Isa rin ng mga magandang pinapahayag ng simbahan ay yung paghangad natin na mamuhay tayo sa kapayapaan at makatarungang lipunan. No? Kaya nga, dito tayo papasok doon sa yung ating responsibilidad sa isa't isa. Na makikita natin na yung ating pananampalataya sa Diyos ay mayroong malalim na kaugnayan doon sa kung paano tayo mamuhay sa isa't isa. Kaya nga, tayo bilang isang simbahan ay dapat nakakitaan ito ng pagkakaisa, pagmamahalan, pagkagalangan sa isa't isa, dahil yun yung pinaniniwalaan natin yun yung Diyos na pinaniniwalaan natin. So kaya napakahalaga nun na aspeto. Kung tatanungin natin ano ba dapat ang katangian ng isang bayan ng Diyos, hindi natin dapat ilayo yung ating sarili bilang isang bayan sa kung anong merong katangian ng Diyos. Kung ang Diyos ay nagmamahal, kung ang Diyos ay makatarungan, kung ang Diyos ay Diyos na kapayapaan at kaisahan, dapat ito rin yung pinahalan natin dito sa So, kung titignan ko, lahat ng nasabi ni Father ay naging topic natin sa mga episode natin. Na kung saan yung mga katangian na tinatawag ng simbahan. Diba na yung dignity, yung freedom. So, kung titignan natin, matalakay natin o naging topic natin sa mga last episodes natin. At pag-ibig yung hindi natin ilalagay yung sarili natin sa kung paano naman si Jesus noon. Yun yung standard siguro na parang Christian standard natin kung paano tayo sa Christian. At ngayon natalakay na natin kung ano yung simbahan. Ano ang magiging simbahan. Kasi dalawa yung ating tatalakayan ngayon. Very magsasalubong kasi yung dalawang yun. Ngayon naman siguro yung estado, pag-aralan natin yung pagiging estado. Kasi yung ating topic ngayon is separation of the church and state. So, na-discuss na natin ang simbahan. Ngayon, palawigin naman natin ang ating kaalaman kung ano ba ang sabihin lang, estado.
Siguro kaya kakailangan na natin ngayon yung tulong ng isa nating guest. Parang o social studies major. At hindi lang yun, sir. Kaya, Meron din siya, tungkulin sa kanilang school, sa SNE po siya ay religious or religious. Mag-silent. ang sayo, ano ang ibig sabihin ng pag-ibig study? Sa ating pag-aaral na so ito po ay, according po sa aking libret, ito po ay meron na natin sa ating course na nag-discuss na rin po ito sa ating application, grade 4, na i-introduce na po sa kanila ano nga po ba yung tinatawag na estado. So ang Pilipinas, ang ating bansa, ay parte po ng tinatawag natin nasyon estado. Ano po ba ito? So ang mga nasyong estado, ito yung mga grupo o yung bansa na siya pong organisadong pampolitikal na pamayanan na pinamamahalaan ng isang pamahalaan. So ito po ay pwede malaya o hindi siya malaya. So meron po itong apat na elemento na nakapaloob. Una po, yung elemento na tao. Bakit po mahalaga ang tao? Hindi po natin masasabi na bansa ang isang lugar na walang tao. Dalawa, teritoryo. So kung may tao na ala naman siyang teritoryo, anong mangyayari? Pag-alagala sila. So magiging bansa ang isang ipunan ng tao kapag ito ay mayroong definite na teritoryo na sasakupan. Ganon din po ang gobyerno. So ano po ba yung rule ng government? Ito po yung nag-rule o nagiging parang siya yung pamantayan para maging maayos yung ating lipunan o yung tinatawag natin estado. Ika-apat, yung tinatawag po natin soberanya o yung sovereignty o yung kalayaan. Sovereignty. So ating kalayaan, so kung saan itong mga kalayaan na itong pinatamasa natin, hindi naman po yung kalayaan ng tao, kundi kalayaan din po natin sa pangingialam ng estado. So, meron po kasing division between state and a nation. Pag sinabi po natin nation, ito yung pag nawala po ng isang elemento. It's either yung kalayaan o yung mismo teritoryo. Ito po yung nangyari noong mga panahon na nagkaroon ng gera. So, yun po yung pinaka-definition po natin ng estado na usually natatalakay po natin sa ating paaralan. Ayan. So, ma'am, sabi ko na dito kanina na isang mahalaga elemento ng estado ay ang tao. Ano po ba yung mas mahalaga, ma'am? Yung isang buong lipunan o yung isang individual? Okay, sa katanungan, ako ang mas mahalaga, tao pa o yung lipunan. So, kung titingnan po natin sa Christian views o yung mga Kristiyano, naniniwala po tayo na ang lahat ng individual ay mahalaga sa mata ng Diyos. Pangalawa po, ang pagiging lipunan. So, ito po ay totoo din po sa ating mga tinatawag po natin mga pag-aaral ng sosyolohiya na kung saan sinasabi po nilang hindi mabubuo ang lipunan nang wala ang individual. So, ito po sa katunayan po yung tinatawag po natin mga social scientists, inihambing po nilang lipunan sa isang organism. So, paano paraan po? So, kung babalikan niyo po yung science, na pag-aaralan po natin, na yung isang organism ay sisimula na sa cell, tissue, then organs, organ system, then organism. So, ipapalagay po natin ang lipunan na isang organism. So, ang tao po yung pinaka-cell. Hindi po mabubuo ang organism ng walang cell. Kapag may damage po ang cell or yung tissue or yung organ, hindi po ganun ka-functional yung magawa ng tao. So, pagpalagay po natin na yung organism ng lipunan, ay ang cell ay tao at ang organism ng lipunan. So, mangyayari kapag ang isang tao ay hindi pinahalagaan or yung sabi nga po natin,
kasi yung meron pong indikasyon sa atin eh. Kung halimbawa, kung mapapansin ninyo doon sa ating bansa, kapag yung pinahalagan lang natin yung estado, hindi na natin pinahalagan yung individual, kuminsan nalalagay sa alanganin yung isang individual. Pero ang nangyayari kasi, ang dapat pala mangyari, ang estado, ang pahalaga niya ay yung individual. So ano mang plano na meron ng estado, dapat ito'y para sa katataguyod ng bawat individual. Hindi pwedeng gamitin ng individual para sa pangarap ng isang estado. Halimbawa, no? Para ma-achieve natin yung tinatawag na maging free tayo doon yung country natin sa drugs. Anong sabi? Pagpapatayin natin. Diba? Yung mga may problema, yung mga addict. Sa akin, maganda yung konsepto na maganda yung layunin ng estado Papala natin na free tayo sa drugs. Sino ba naman ang gusto nun? Lahat tayo may gusto nun. Pero, ang paraan para mawala yung drugs sa mundo o sa atin, sa bansa, papapatayin mo yung gumagamit. Papapatayin mo yung mga, wala parang napapatay ng mga gumagamit. Pero wala pa akong narinig na pinatay na nagdadala ng mga pusher. Wala pa akong narinig Puro mga pinapatay nila yung mga users. Yun lang nakakalungkot. Maganda yung pangarap ng pamahalaan, pero ang nasa sangkala na yung individual. No? Kasi kung titingnan natin, dapat ang estado, ang inisip niya, ay yung paano yung pabutihan ng bawat individual. Kahit sabihin natin na may problema yung tao, kahit siya ay, kahit nga siya ay nagkamali, kaya nga meron tayong mga correctional, di ba? Para ituloy yung pagkakamali. Kaya nga yung mga addict, no? Hindi naman sila problema Sabi nga, ang term natin doon, may sakit sila. At kung may sakit sila, kailangan nila ng gamot. And the Estado, the state, o isang pamahalaan, sana ang iniisip kung paano tulungan yung mga may sakit, yung mga may problema. Yun yung sa tingin ko maganda yung sinabi ni Nombra. Kaya mas mahalaga talaga ay yung individual. At tama naman, bilang ang Estado dapat doon lumalabog lagi ng isang individual. Yun nga lang diba? Mas mahalaga talaga ang individual. Kasi naalala ko din, nung nagtuturo ako sa college, sa ang bumubuo ng community is individual. Hindi mabubuo ang community pag wala kang individual. Diba? Kasi nga, from individual going to family, then family going to community, then society. So, ibig sabihin, napaka-importante talaga ng individual. Para siguro palitin natin yung concept mo, hindi mabubuo ang isang million kung wala isa. Yes. At sabihin na lang din natin, kasi gusto ko lang din sabihin sa mga audience natin, kasi maganda yung layunin ng simbahan sa mga learning. Meron nga tayo, diba, social action project ng Hope, yung Hope. Yes. Kasi diba, ang layunin ng Hope ay tulungan yung mga dating na lubog sa bawat natulungan. Ayan. At ang kagandahan sa simbahan Katolika, nakakalagahan natin yung buhay ng bawat individual sa isang lipunan. Okay? Ang ganda ng mga na-share na ayos mga guest natin si Father tonight kasi siya ang ating resource ng ating mission talaga. Ayan, so sir, then, ano yung next question natin? Kasi kung hindi na namin kasi nasasabi, so medyo madaming tanong ating dinatalakay. Pero yung tinanong namin kanina kay Mount Zion ay, question number 3 to 4. Ngayon, tanongin naman natin yung susunod na question, sir. Okay, 3 to 3 kanina. 3 to 3 yung question. Ngayon, Mount Zion, ano yung, sa paanong paraan ang isang individual ay makasasalamuhan sa lipunan sa paraang siya bilang individual ay malayang umuundan. So, meron tayong tinatawag na kailangan. So, bawat kakayahan, kailangan ng na hindi, minsan kasi hindi kaya ng isang individual lang. Kaya meron tayong tinatawag na kailangan. So, hindi natin kaya mag-isa lang. So, minsan, kailangan natin ng suporta ng pamahalaan ng lipunan para ma-impact natin. Kaya
minsan, yun po, may mga natawag po tayong mga support galing sa government, like yung mga programa ng pulita sa ating mga malalaki programs o yung activity program na kung saan yung mga taong mga qualified sa courses ay meron silang pinaka-ulog galing sa kanila. So sa ating naman po edukasyon, meron po tayong public system. Especially po ito yung sa mga grade 11, mga senior school natin, na kung saan ang gobyerno po meron tayong subsidy from the government. May tips 7,500 po sa mga nangyayarí po ng public to private. So ayun po, kung malawagin ko na lang po, sa private school na pinagtutulungan ko po, yung SOP. So yun po yung pinaka-naging system po namin, na kung saan mga nagagaling public school, nagiging libre na po yung tuition fee because of that voucher system po galing po sa government. Sa college naman po meron po, yung tinatawag po natin yung free access to tertiary education, kung saan yung mga SUs naman po, nagiging free tuition na rin po sila, yung po yung pinakamalapit na SUs yung Central Society University. So, yun po, maging pinaka-privilege po ng mga bata na gusto nila ituloy talaga mag-aaral sa kapila ng kailangan. So, marami po kasi yung gusto nila mag-aaral. So, search po tayo na nakapag-aaral po tayo. Lalo na po makikita po natin yung mga bata na pamibili ng ikaw, nakakain nila, kailangan po ng so, may mga case po talaga na. So, ito po ay napakalaking nagulungan po ng gobyerno sa atin para po sa mga bata na gusto po mag-abot po ng bata. So, sa pagtutulungan na to, nalilink up po natin, nauubig po natin yung ating po pagiging pagbuto po natin yung mga potential po ng mga batang ito na in the future hindi natin alam kung sino sa kanila yung magiging engineer, teacher, magiging architect, or magiging na president o ano magagawin sa kanila. So, ito. So, kailangan na may tulong o suporta galing sa gobyerno. At may mga proyekto na talaga so, sa mga sinabi nyo, kasi paano, so ang prinsipyo na buo ang isang prinsipyo? Hindi po mabubuo ang lipunan ng walang business. So, meron po tayong hierarchy of values kung bakit natin sa pamilya po natin, nakikita po natin, may mga gusto po ng inutunan po mga magulang natin na ganito dapat magiging ganito dapat hindi po value mo. Kaya lang hindi kayo yan. Kaya lang bawal mo. Kaya lang hindi maganda. So kung mapapansin po natin, may hierarchy of values na tayong sinusunod, especially ito po ay nakaulan po sa love. Bakit po love? Kasi ito po yung most powerful force na nag-uugnay sa tao. Titingnan po natin sa Bible, bakit po tayo ginawa ng Diyos. So, ayan po. Dahil po sa pag-ibig. So, ito po yung dapat maging pinakabukod po ng bawat tao. Kasi dito po natulungan yung justice, yung justice. Kasi kung halimbawa po mali isang tao, gusto
talaga ng lipunan na dapat natin i-embrace. Pwede, ayan. So, syempre, madami kasi, madami pwedeng pag-usapan pagdating sa lipunan. At kailangan maliwanagan yung audience natin, o yung viewers natin. Kasi kanina, sa sipahan, na-explain natin. Ngayon, kailangan naman natin pagdatingin yung kaalaman nila tungkol sa lipunan. So, punta tayo sa iba question number 325. Ma'am Sayan, ano ang batayan para sa kapangyarihan sa lipunan? So, meron pong pag-aaral din sa politics na ang pinakabatayan po ng kapangyarihan sa lipunan, usually po po yung legitimate o yung legitimate. Kapag sabi po natin legitimate, meron siyang legal process na sinusunod. Kasi marami po po din ng power. So, yung even coercion, yung persuasion, even charisma, pwede po maging power yun para makasunod yung isang tao. So, pag sinabi po natin yung legitimate power, ito yung legal process na tulad po ang ginagawa natin dito sa Pilipinas na meron tayong election. So, pipili po yung tao kung sino yung gusto nila na mamuno sa kanila. So, doon, from that election, ito pong pinuno na na-elect, meron siyang tinatawag na legal power o legal authority na mamuno, pero itong legal authority na to ay binigay sa kanya ng tao. So, ang nangyayari, dahil sa binigay sa kanya ng tao, ang tao ang kanyang pinagsasalita. So, ang power pa rin po na nakikita po natin sa katulad ng European bansa, ang power pa rin po ay nasa tao. Kasi tayo po ang pinipili na ating pinipili. Mahalaga yung sinabi niyo, ma'am, kasi sa ating mga tao nakasalalay yung kapangyarihan ng isang namumuno sa atin. Kaya kapag hindi tayo nakapilit ng tamang mamumuno sa atin, huwag natin silang sisisihin, hindi tayo dapat aksisihin. Kasi tayo naman talaga ang bumoto sa kanila. Kaya magandang implikasyon nito sa mga nakikinig sa atin, lalo higit sa mga kabataan. Hanggang ngayon pa lang, gamitin na natin yung kapangyarihan na to, na kapangyarihan pumili ng gusto nating mamuno sa atin. Kasi ilang beses na tayo nagkakabalik. Kasi kung minsan namimili tayo, pinipili natin yung mga taong popular lang, yung mga sikat lang. Pero hindi na natin na-assess kung sino ba talaga yung karapat-dapat. Kaya nga, siguro isang practical na pwede natin gawin, lalo din ng mga kabataan, ay yung magpatala tayo, magparehistro na tayo ngayon pa lang. Sa tingin ko, kayo mga kabataan, magparehistro na kayo. Sa mga kabataan na nakikinig sa atin, sana rehistrado sila. Kasi yung boto nila ay pwede makapagbago ng kinabukasan ng lipunan. Okay? So, sana maraming mga kabataan ang pakialam. Kasi iba wala nang pakialam. Yung iba naman gusto, binibenta pa yung kanilang yung rights, no, na bumoto. No? Nakakalungkot. Tapos kapag tayo nagka-problema sa mga namumuno, minsan sinisisi natin sila. Pero in reality, dapat tayo sisihin. Kasi yung mga taong bumoboto sa kanila naman, sila naman talaga naglagay doon sa posisyon na yun. Kaya kung gusto ko natin mabago yung mukha ng lipunan natin, lalo tingin ng mukha ng gobyerno natin, so susunod yung boto natin gusto natin sa talagang sino ang karapat-dapat na makakatulong sa pag-unlad ng bansa. Kasi syempre, ang kapangyarihan na bigay ng mga tao sa isang namumuno sa isang bansa, pwede nyo syempre gamitin mo sa pangkalahatan, sa pangkalahatan ng mga nakararami. At pwede nyo gamitin sa pansarili ng interest o sa pagpupulan niya ng interest. So syempre, bigyan natin siya ng kapangyarihan. At sa akibat ng kapangyarihan na bigay natin sa kanya, yung pagpili niya kung paano niya gagawin yung kapangyarihan. Pero ang pinaka-priority niya is to serve Yes. yung community or Sabi society. natin mga Diba? kanina, magsilbi ka kung ikaw yung Magsisilbi. Nilagay ka dyan sa posisyon na yan para pagsilbihan mo yung mga nagdoblok sa iyo. Hindi yung sila ang magsiserve sa iyo. Tama din yung sinabi ni Father, nung mangialam tayo mga kabataan. Kasi tayo ang makikinabang at tayo ang mag-issue. Kaya di ba sabi, tayo ang pag-asa.
Kaya kami pa din magpadala ng mga kabataan para makapili tayo ng tamang pamumuno. At mamili ayon sa konsensya. Yes. Huwag sa Popularity. popularity. Diba? So, yun Ma'am Sally, next question tayo sa UCAT book, which is UCAT question number 3 to 6. Kailan lihitimo ginagamit ng Pinuno ang kanyang taglay na kapangyarihan? Actually, dapat all the time. Kasi ang pinaka-number one na paraan or pinaka-number one na dahilan kaya sila naman ito is to serve one po yung sa ikang pinakalangan ko. So, kapag ikaw isang Pilipino at nagawa mo mag-serve sa lubuti ng nakararami, doon mo makikita na exercise mo yung power yung power ng Pilipinas. Pero siyempre kapag naandun ka na yung tinatawag na selfishness o yung meron ng personal intention, doon pumapasok yung nagkakaroon ng problema sa pamilya. So, yun nga Ma'am Edna, di ba? Nasabi natin kanina na kailangan pagsilbihan mo yung mga nagbuklok sa'yo, hindi yung pangsarili ng kanila. Ganyan. So, nasabi niyo rin yung kanini about sa common good, ma'am. Paano ba may tatagulid ang pagkalahat ng kabutihan o yung common good na tinatawag sa isang ito? So, sinabi po natin yung common good, ito yung pag-respeto po sa karapatan ng tao. Kasi sa ating institution, meron din po tayo particular doon about sa Bill of Rights. Yes. Na kung saan doon po, isa-isa yung mga karapatan po lang, pwede po pamasahin ng bawat tao sa Pilipinas. So, kapag ito po ay na-respeto, dito magkakaroon po tayo ng, ito po yung pamamaraan na matatamasa natin yung ikaw po ng bawat isa. So, hindi lang po ang sarili, kundi para po sa iba. So, nandito rin po pumapasok yung kailangan meron na pananagunan sa kapwa. So, bakit po kailangan pananagunan sa kapwa? Kasi meron kang karapatan eh, nakukuha ko yan. Pero, hanggang saan ba yung karapatan? Hanggang saan ba ang gagamitin yung kalayaan? Kasi hindi yung masasabing karapatan ng isang individual kapag nakakasakit ka na ng iba. Kapag na-deprive mo na yung kanyang karapatan. So dapat merong every rights meron tayong obligation na tutulungan ka na yung respeto at responsibilidad. Pero ito na naman, pag-ibig bagay na lang kung ano sinabi mo natin tungkol sa issue natin sa lipunan talaga. Ano ang maaaring iambag ng isang individual upang makamit ang pangkalahatan ng pamilya? Kaya po na sinabi po natin, kailangan po respeto sa karapatan ng tao, pero din po yung respeto po sa lipunan ng tao. Kasi bawat tao po meron po tayo ng pamilya. Ang pag-ibig na to, hindi na respeto, dito po nagkakaroon ng point out ng isang lipunan. Nagiging hindi na ako sa buhay nila. So, paano po ba respeto? Simple lang po, alamin mo po na ng lipunan. Ano ba yung dapat kong gawin sa kapwa ko na ikabubuti niya at hindi lang ikabubuti, hindi namin gano'n. So, doon, pumapasok po yung gagawin po talaga natin pananagunan. So, kailangan talaga yung magandang iambag ng bawat isa ay yung respeto sa dignidad ng bawat isa din, ng bawat individual at kaakibat-ibat yung karapatang pananagunan o intindihan nila sa mga action. Ayan, siguro may sasabihin ko Dadagdagan ko lang kasi maganda rin na hindi lang bilang isang individual, sana bilang isang estado o lipunan na ito sana yung magiging pamantayan nila na sana may respeto talaga nila yung karapatan ng isang tao at lalo tigit yung dignidad ng isang tao. Kasi mapapansin nyo recently yung mga nangyayari sa ating lipunan, ang daming mga kawalang kalapas-pangalan ng dignidad ng tao. Diba? Nagsimula pa rin sa patuloy na pagpatay. Diba? Tapos, siyempre, ang daming mga issue pa na recent issue na para napipigilan yung karapatan ng isang tao.
kung minsan hindi na nire-respeto ng Estado, ng gobyerno, yung karapatan ng isang tao. Sana kung ang isang individual, hinahangad natin na respeto yon bawat isa. Sana yung Estado, yung mga nasa kapangyarihan, gano'n ang gawin. Kasi yun naman talaga, kasi sila yung nasa taas. Bilang isang gobyerno, bilang isang lipunan, sa mga pamahalaan, sana pinapatupad nila to. Kasi sila yung may kapangyarihan. At mas marami silang matutulungan, mas marami ang pwedeng guminhawa at pwedeng umunlad kung ang Estado ang unang-unang magpapakita ng mga gobyerno. Siguro, ang dami kasi sa ngayon ng gobyerno talaga may mga issue. Totoo naman, sabihin na natin, naglabas din ng yung kanina binasa sa misa, o syempre. Kasi nangyayari tayo yung nangyayari ng simbahan ko, hindi para ligtahan ang gobyerno. Nangyayari tayo para, kasi ang hinuhukom ng ating simbahan ay yung moral na aspeto ng bawat individual. Hindi pa nga sabi natin sa episode, pinapahalagan Pinapahalagan ng simbahan. Ay, ng bawat isa. Tama. At syempre, bilang simbahan, may karapatan din tayo magsalita para din sa ikabubuti at ang pagdidesisyon ng bawat individual. May manggaling na sa executive. Muna ng simbahan, meron silang, aminin naman natin na meron hindi masyado maganda relasyon ng simbahan at ang simbahan at ang ating pamahalaang Duterte. Okay? Siguro ngayon, magpahinga muna tayo sa ganitong usapin at magkakaroon pa tayo ng konti at very short break lang, hihinga lang kami dito at mag-usapan namin yung pag-usapan talaga natin yung pinaka-puso ng usapin natin ngayon, which is the separation of the church and the state. So ngayon mga bay, panoorin muna ninyo ang aming contest mechanics sa yung katanungan online theme song making contest. Magandang buhay mga kalakbay. Ako nga pala si Sir Den, ang Parish Youth Coordinator ng Parokya ni San Nicolas de Tolentino. Ano nga ba ang Yukat Tanungan? Ang Yukat Tanungan ay isang online program na binuo ng mga kabataan ng Parokya ni San Nicolas de Tolentino sa patnubay ni Reverend Father Jimmy D. Reyes. Ano nga ba ang layunin ng programang ito? Ang layunin ng programang ito ay ibahagi sa mga manunood at mga kabataan ang mga katuruan ng Simbahang Katolika ayon sa Yukat Book sa pamamagitan ng social media at internet. Upang mas lalong mapaganda at mapaunlad ang programang ito, ang mga kabataan ay nag-isip ng isang kompetisyon. Ito ay tinatawag na Yukat Online Songwriting Competition. At ito ang mga mechanics.
Ayan, so nagbabalik kami dito sa ating online Yukat Tanungan 6th episode. At sabi namin kanina magkakaroon lang ng commercial, pero nagkaroon tayo ng technical problem sa napakaraming pagkakataong nauulit. Technical problem po ang ating problema ngayon. So relive po tayo at ngayon ay papasukin na natin yung pinaka-puso ng ating usapin ngayong gabi, Sir Den. Pero bago yung bigyan naman natin ng medyo hint yung mga audience natin, yung viewers natin, no? Kung bakit ito yung ating pag-uusapan. So pag-uusapan natin yung nakaraang liham pastoral na nilabas ng CBCP kasi medyo matunog siyang issue ngayon sa simbahang Katolika, ngayon din sa ating gobyerno, no? Kasi ito yung, nabasa ko lang yung article, may nag-share na pare ng sa ating diocese. Nabasa ko yung article, parang merong response si si Presidential Legal Council Secretary Salvador Panelo sa may liham pastoral na mula sa CBCP o sa may pamunuan ng mga obispo dito sa Pilipinas. Ayan, so syempre ang laman ng letter ay, kung di ako nagkakamali, ito yung tungkol sa pahayag ng simbahang Katolika sa anti-terror law. At nabanggit ng ating Presidential Legal Council Secretary na si Mr. Panelo na it appears daw, yun kasi yung nakakot, it appears na parang nababiolate ng simbahang Katolika, yung sinasabi nga na separation of the church and state. So yun siguro yung medyo matunog ng usapin ngayon ng simbahang Katolika, kaya nais namin linawin sa side namin, sa side din ng Katolika, ano ba ang lagay ng simbahan sa ganitong usapin. So Father, ano po ba yung ibig sabihin ng yung usapin nga po natin ngayon ng separation of the church and the state? So yung usapin ng separation between the church and state, ito ay dapat bago natin ito pag-usapan talaga, dapat alamin talaga natin una yung history ng church in general, no? Kasi doon natin yan. Tapos, siyempre, kailangan din nating aralin yung history ng church, ng simbahang Katolika, Catholic Church in the Philippines. And siyempre, dapat meron tayong alam doon sa pag-history din ng ating estado. Pero, hindi na yun nga, dahil hindi naman tayo eksperto, no, sa mga ganong klaseng mga larangan, but at least, kahit konti, maintindihan natin ano ba talaga yung ibig sabihin ng separation between the church and the state. Actually, nag-research ako ng konti, and according to my research, historically, there was no separation. In fact, there is a union. Magkaisa lang dati ang gobyerno at ang simbahan. Remember, kung narinig po ninyo yung doon sa history, yung tinatawag na Patronato Real. No? Doon sa Patronato Real, ang principle doon, ang Estado ay pwedeng pumili, no, ng sabi nga state religion, no, under the Patronato Real. So, nung panahon na yon, nung Patronato Real, ito'y lumalaganap pa noon sa Europe, even in Spain. And siyempre, alam naman natin yung Spain ang nagdala ng Catholicism dito sa Pilipinas. Siyempre, kung sa pagsusimula ng ating pamahalaan dito sa Pilipinas, dahil under tayo ng Spain, so automatically, pipiliin nila yung Catholicism. Kaya yung Catholicism ang naging parang state religion during that time. And as doon sa principle ng Patronato Real, ang Estado ay mayroong responsibilidad na tustusan itong pinili nilang relihiyon, halimbawa Catholicism. So saan nila dapat tustusan? Una, yung tustusan sa kanyang misyon. Kung kailangan magpatayo ng simbahan, kailangan nilang tulungan. Sila rin yung susuporta sa mga obispo at sa mga pari. No? Kaya nga noon, ang Estado mayroong sinasabi o mayroong kaya niya na magdikta doon sa internal affairs ng simbahan. In fact, according dun sa history na nabasa ko, kahit dun sa pamimili ng obispo, pamimili ng pare, merong sinasabi ang Estado. Pwedeng sila ang mamili. No? Kaya nga sinasabi nila may politika sa simbahan. Totoo, merong politika sa simbahan. Kasi nga,
para bang ang nangyayari noon, kasi nga under tayo ng state pa noon, kumbaga yung state may control pa doon sa church, talaga may halong politika, no? Ang dating. Kaya nga sila may kakayahan pumili o pwede nilang magdikta kung sino yung maging obispo, kung sino yung magiging pare. Kaya nga merong direct control ang Estado sa pamamalakad ng simbahan. And sometimes even the church can also suggest, no, doon sa pamamalakad ng isang Estado. So in fact, there is no separation before. There is a union. No? Yun po yung under the patriarchal. Pero during the rise of liberal democracy, no, doon na nagkaroon ng tinatawag na separation. Anong ibig sabihin ng separation? Hindi na ngayon, wala nang kakayahan ng Estado na makialam sa internal affair ng simbahan. At gayon din ang simbahan, hindi niya napakikialaman kung ano man meron ang ginagawa ang Estado. Ibig sabihin, internal affair, yung pamimili ng obispo o ng pari, kung ano man, desisyon, hindi na pwedeng panghimasukan ng gobyerno yon. So, ang misyon ng simbahan, primary mission ng simbahan is the conversion of all souls, yung palaganap ang kaharian ng Diyos. Actually, yung paghiwalay na ito ng simbahan at ng Estado, para bang naging mas pabor pa sa atin. Bakit? Kasi malaya tayong nagagawa kung ano yung mission natin without the intervention ng Estado. Yun nga lang, we need to sustain yung ating pong church. Kaya nga, gumagawa tayo ng paraan para masustain yung mission ng simbahan. Kasi hindi na tayo susuportahan ng gobyerno. Not unlike before. Kaya during the rise of the liberal democracy, nagkaroon na ng separation between the church and state. Pero ang separation lang yon, ibig sabihin lang nun, hindi na pwedeng makialam ang simbahan kung ano merong pamamalakad ng Estado. At hindi na rin pwedeng makialam ang Estado sa pamamalakad, internal affair ng simbahan. Kaya ang simbahan, ang focus niya is for the conversion of souls, to propagate the faith and evangelization. Ang Estado, ang focus niya is to really support, no, to really help all the people para ma-improve yung kanyang buhay, no, yung kanyang pamumuhay bilang isang taong namumuhay sa isang lipunan o gobyerno. So I think doon nagsimula yung sinasabi nating separation between the church and the state. O kung ano man, yun yung sinasabi nating separation. So ngayon, malinaw na separation of church and states. Diba? Nag-discuss ni Padre kung paano nagkaroon talaga ng separation. So punta tayo sa sunod na paano ba nagkakaroon ng katarungang panlipunan sa isang lipunan? Mamsayin. So, nagkakaroon ng katarungan sa isang lipunan kapag tayo mismo ang nagbibigay ng katarungan. So, ibig sabihin po nito, kapag nire-respeto nga po natin yung karapatan at dignidad ng isang tao, nibibigay po natin kung ano yung katarungan para sa kanila. So, kapag ganun din po, nade-develop na, malaya po yung tao na ma-develop yung kanyang skills, intellectual niya o yung kanyang talino. Gayon din po yung spiritual life ng isang tao na according po sa kanyang konsensya. So, hindi po pwede nating diktahan yung tao na hanggang doon lang siya. Dapat meron siyang kalayaan pa rin na i-develop yung sarili niya. All we need to do is to support the people to develop na yung kanyang mga intellectual at spiritual life. Yun po. So yun pala, Ma'am Elma, kailangan ng support sa every individual. Diba? Kailangan tulungan mo para ma-develop yung ibang tao. Tulad na sa sinabi niya kanina sa lipunan. Social justice, parang ganun kasi. Kung Ma'am Zayan, nabanggit mo kanina kung paano nagkakaroon ng katarungan
sa lipunan. Ngayon, paano ba nagaganap yung kawalang katarungan naman? Magaganap yung walang katarungan kung kung yung isang tao ay na-abuse niya yung kanyang privilege o yung kanyang parang yung power na meron siya, especially kapag ikaw ay nasa posisyon, halimbawa, kasi may mga uri po talaga ng gobyerno na talagang makapangyarihan yung pinuno. So ito po yung pinaka-tinatawag po nating monarchy. Meron din po tayong oligarchy, yung mga patriarchs, yung may mayayaman. So sa ating po demokrasya, kung magiging abusive ang mga nasa posisyon, mawawalan po talaga ng katarungan. Pero din po sa atin, kapag ina-abuse din po natin yung isang tao, nawawalan po ng katarungan yung tao na yun kasi hindi natin nabibigay kung ano yung karapat-dapat para sa kanila. Kapag naging abusive po tayo, sa kapangyarihang meron po tayo. At siguro hindi lang yung mga nakatataas, yung may kakayahang umabuso, no? Kasi may mga tao din na kahit walang kakayahan, halimbawa, mas mababa yung kakayanan, pero nagagawang tanggalan ng karapatan yung ibang tao sa pamamagitan na kasi nabanggit niyo kanina parang meron din yung paninirang buhay, may mga ganyan. So sa tingin ko, i-relate ko lang to sa ating issue, no? Kasi nabanggit natin kanina, Sir Den, yung CBCP letter at saka yung response ni Secretary Barreto. Siguro yung pagpapahayag natin ng sarili nating opinion sa simbahan, lalo na nung ating mga obispo, no? Hindi ko siya nakikita, para sa akin to, Sir Den, hindi ko siya nakikita paglabag doon sa ating, doon sa Constitution na sinasabi ngayong separation of the Church and the State. Hindi ko siya nakikitang paglabag, bagkus karapatan natin bilang isang simbahan na siguro magbigay ng pahayag. Kasi kung mapapansin mo, madalang ang religious sect na nagpapahayag ng boses regarding sa issue ng lipunan, ano. Ayan. So siguro ngayon, tanungin natin yung ating pura paroko. Kailan ba talagang kailangan mangialam ang simbahan sa estado, Father? O kailan ba talaga o kailangan ba talaga makialam? Kailangan ba talaga? Magandang tanong yan eh. Kailangan ba talaga makialam ang simbahan sa estado? O bakit ba kasi ang simbahan nakikialam? No, kasi parang sinasabi kasi na pakilamero kayo eh. Meron na separation eh. Ganun yan. Ganun yung sinasabi ng government. Huwag na kayong makialam. Ang isipin nyo na lang ay yung inyong trabaho na mission ninyo. Huwag nyo na kami ditong pakialaman. Parang ganun. Ang tanong ba talaga, huwag na tayo makialam? Actually, hindi tama na sabihin na dapat huwag tayo makialam. Kasi, una, bakit? Kasi tayo bilang miyembro ng simbahan, hindi lang naman tayo basta isang relihiyon. Tayo ay isang citizen. So, tayo ay miyembro din ng lipunan na ito. And as a citizen, meron din tayong mga rights. No? And one of our rights is to really express our opinion, to express our sabi nga, disgust sa mga nakikita natin sa lipunang ginagalawan natin. Kaya pwede tayo magpahayag, no, ng anumang komento. Pero ang simbahan, nagpapahayag ng kanyang sarili, hindi para siraan kung sino man yung nasa loob ng gobyerno, kundi para ituro kung ano yung tama at sabihin kung ano yung mali. Kasi sino bang magsasabi ng tama at mali? Di ba? Wala namang tao na magsasabi ito ang tama, ito ang mali. Dapat meron. Batayan tayo para masabi natin ang isang bagay ay tama at isang bagay ay mali. No? Kaya nga, ang simbahan, ito yung napakalaking role ng simbahan sa lipunan. Kasi siya yung may authority to say na mali ito. Authority, makapag-judge ng isang bagay kung ito ay tama o ito ay mali. Kaya nagsasalita lang ang simbahan kasi meron siyang nakikitang mali. Di ba? And as a citizen, hindi pwedeng manahimik lang ang simbahan, ang mga Kristiyano.
manahimik lang ang simbahan. Halimbawa, may nakita na tayong, sabi nga ni ma'am, di ba, bilang isang lipunan, ang dapat gobyerno ginagalang yung karapatan ng isang tao, yung dignidad ng isang tao. Kapag nakikita ito ng simbahan, hindi pwedeng manahimik, magbulag-bulagan ang simbahan. Kailangan yung magsalita. Hindi para punain o siraan yung mga namumuno sa ating gobyerno, kundi para itama sila doon sa nakikita ng simbahan ng mali na ginagawa ng pamahalaan o nangyayari sa isang lipunan. Kaya nga, yun ang mahalaga. Bilang hindi lang isang simbahan, tayo ay mga citizen din ng nabibilang sa lipunan ito. Kaya nga kapag ang isang pastor, halimbawa, ang isang imam o pari nagsasalita tungkol sa isang political na usapin, ito'y nagsasalita lamang ayon sa kanyang prinsipyo. No? Kung naniniwala tayo na mahalaga ang buhay, no? Kailangan natin ipagtanggol ang buhay. Kung naniniwala tayo na doon sa karapatang pantao, kailangan natin ipaglaban yung karapatang pantao na yun. Kaya pag nag-violate yun, I think may kakayahan ng simbahang magsalita tungkol sa mga bagay na yun. Ikalawa, bakit ba nagsasalita ang simbahan? Kasi ang pakikisangkot ng simbahan sa mga usaping panlipunan ay pundasyon ng kanyang pag-iral at pagkakakilanlan. Ito yung magandang tingnan natin. Na yung nagsasalita ang simbahan kasi ang simbahan mayroong misyon. And what is the mission of the church is to evangelize. Kaya pag may nakikita siyang evil na nangyayari sa lipunan, kailangan niyang pumunta doon. Kailangan niyang makisalamuha doon. Kailangan niyang makibahagi doon. Kasi ang hinahangad ng simbahan ay para sa ikapagpapanibago ng isang lipunan. At mapapanibago lang ang isang lipunan kung ang mga namamahala sa isang lipunan ay magbabalik loob. Pero paano nila malalaman sila'y mali? Di ba? Paano nila malalaman na kailangan nilang magbago? Kung minsan kasi hindi na nila nakikita na sila'y nagkakamali. Akala nila tama yung kanilang ginagawa. Yung mga desisyon nilang ginagawa, akala nila ay mabuti. Yung mga batas na kanilang ginagawa, akala nila ay nakabubuti. Pero kung titingnan natin, may mga bagay na batas nga, pero hindi naman nakabubuti sa nakakarami. No? Kung minsan sa iilang tao lang. Kaya nga si Jesus pakailamero din di ba? Si Jesus pakailamero, bakit? Nakialam siya sa mundo natin, sa buhay natin. Kaya nga yung misteryo ng pagkakatawang tao ni Jesus, ito'y misteryo, ito'y pagkilos ng Diyos ng pakikialam. Siya'y nakisalamuha sa buhay natin bilang mga tao. At kung tayo bilang isang simbahan naniniwala tayo kay Kristo, itong pinaniniwalaan natin ang magtutulak din sa atin para makisalamuha sa mundo. Kailangan din nating makibabad, kailangan nating makialam sa mundong ginagalawan natin. Bakit? Kasi yun ay bahagi ng pag-iral natin bilang isang simbahan. And then, ikatlo, bakit nagsasalita ang simbahan? Kasi kailangan ng simbahan na sagutin ang mga katanungan tungkol sa kasamaan, kahirapan at kaligtasan ng tao. Hindi natin hawak yung solusyon. But we're trying to find an answer dun sa misteryong nangyayari nito. Misteryo ng kasamaan. Bakit ba patuloy na nangyayari ang kasamaan? Bakit ba may evil sa mundo? Bakit ba may, sabi nga, kahirapan sa mundo? So ito yung mga question natin sa atin. And we need an answer. For you to have an answer, kailangan mo munang pumunta dun sa lugar. So kailangan talaga nating makisalamuha. Not to solve the problem, but to find an answer doon sa mga questions natin sa buhay. And sa huli siguro gusto ko lang idagdag na bagamat ang simbahan mayroong misyon, ang misyon niya ay yung kaligtasan ng kaluluwa at ito yung pinaka-importanteng misyon ng simbahan, kaligtasan ng kaluluwa. Pero hindi natin may aalis na yung kaluluwa ay bahagi ng katawan. Di ba? Bahagi siya ng katawan at yung katawan ang nakababad sa mundo. Yung katawan at yung kaluluwa ay nasa isang komunidad. Kaya nga, ano mang mangyari doon sa katawan ng isang tao, apektado kahit yung kanyang kaluluwa. At ano po ang nakaka-apekto sa kaluluwa? Kasalanan. Kaya kapag may nakikita kang tao sa lipunan, lalo tigit yung mga namumuno
na para bang nagkakamali at mali ang mga ginagawa niyang desisyon o yung mali gusto nilang gawin sa isang lipunan, meron tayong responsibilidad para sa conversion ng taong yon. Kaya nga ang panalangin, di ba, ng CBCP ngayon, na sana magbalik loob, magbagong loob, lahat ng mga namumuno sa pamahalaan. Without that conversion, mahihirapan tayo bilang isang lipunan. Mahihirapan tayo bilang isang komunidad. Kaya nga ang simbahan at ang Estado, bagamat sinasabi na mayroong separation, pero hindi ibig sabihin ng separation na yon, hindi na tayo pwedeng makialam. Kailangan po nating makialam. Kasi ang hangad natin ay yung ikabubuti ng lahat. So yun, Ma'am Elma, na-discuss na ni Father kung kailan na dapat nakikialam ang simbahan. Kung kailan at kung kailangan nga ba? Diba? Kung titingnan natin, diba, hindi naman, kung titingnan natin yung sinabi ni Father, hindi naman magsasalita ang simbahan kung walang nakikitang mali. Diba? At ang kagandahan sa sinabi ni Father, kasi syempre habang nakikinig tayo, nagre-reflect tayo konti. Ang sinasabi ni Father, siguro ang pinupunto ay yung simbahan ay ang kaluluwa ng ating, ng bawat individual o ng mga tao sa lipunan. At ang estado mismo ay ang katawan. At hindi, siguro may separation man, pero dapat iisa yung hangarin ng simbahan at ng lipunan o ng estado sa bawat individual na nakapaloob dito. Ayan. Siguro yung discussion natin ngayon, kahit pa paano naliwanagan yung audience natin o yung viewers natin so kung ano yung kalagayan o ano yung standing ng simbahan sa batas. At ipasok ko na lang din na naalala ko kasi yung sinabi ni Father, sa mga sinabi ni Father kanina. Kasi yung kung nagsasalita ang simbahan tungkol sa gobyerno at ang gobyerno din naman, nagsasalita din naman sila ng tungkol sa simbahang Katolika. Actually, simbahang Katolika yung pinakamatuhong talagang sabihin na natin binabatikos ng pamahalang Duterte, no? At ang kainaman naman sa simbahan, hindi tayo sumasagot ng naaayon lang sa ating pansariling interes o kagustuhan. Sinasagot pa rin natin siya ayon sa ating konsensya. Kung naaalala mo, 2016 ata yun kasi nag-notify sa aking Facebook ko. may part o may televised din siya na mura. Na mura ng ating mahal na presidente, ang ating Pope Francis. So, nakarinig ba tayo ng mga ng hinaing mula sa ating mga obispo tungkol doon? Hindi naman. Kung sasagot man tayo ayon din sa konsensya ng ating mga obispo. So siguro yung mga salitang nabibitawan ng ating obispo ay pangingialam ayon sa konsensya at hindi lang sa pansariling Sa kakatuluan din ng simbahan. At saka ang ina-invoke naman talaga ay yung pagdadasal. Kasi pagka pastoral letter, di ba, halos ang karamihang laban lang doon ay iniimbitahan ang karamihan ng mga Kristiyano na ipanalangin yung mga certain issues natin sa bansa. Alright? Ang ganda. Sir Ben, meron tayong nakakalimutan kasi baka may nag-aabang nito. Yes nga. Baka inaabangan nila ang ating isang part ng program na ito. Yung trivia for the week. Ayan, siguro nakalimutan din natin invite yung ating audience. Kung meron pa kayong question after ng trivia, sasagutin namin yan. Kung merong mga pro sa government o pro dito sa ating simbahan o merong mga against. Kung meron kayong questions talaga, sasagutin namin yan na ayon sa katuruan ng simbahan. So sa ngayon, siguro certain i-flash na natin o palabas na natin kung ano yung question for the week o yung trivia of the week natin. Ayan. Ang tanong po sa ating trivia ngayong linggo ay, anong taon na itayong muli ang simbahan o ang parokya ng San Nicolas de Tolentino nang wasakin ito ng lindol noong July 16, 1990. Ulitin natin. Anong taon muli na itayo ang parokya ng San Nicolas de Tolentino nang mawasak ito ng lindol noong 1990? So, reminder po, yung sagot nyo
paki-comment po sa comment box at yung unang makakasagot, yun po yung bibigyan namin ng 100 pesos worth of mood. Isa lang po ang nananalo. At meron lamang kayong 1 minuto para sagutin ang ating trivia of the week. So, ulitin po namin ang trivia of the week. Anong taon muli na itayo ang simbahan ni San Nicolas de Tolentino pagkatapos ng linggo noong 1990? Okay, your time starts now. So, last 30 seconds po. Seconds. 10 seconds. 5 seconds. Okay po, time's up. Ayan. Siguro, kung yung last week meron tayong 2 winners, ngayon parang walang nakasagot. Wala atang nag-comment. Ayan, so meron ba tayong winner? Taon lang o year lang yung ating hinahanap. So, kailan muling maitayo? At since natapos na yung oras, siguro i-flash na din natin yung sagot. Kasi wala namang nakapag-comment o nakakuha ng tamang sagot. Okay, may humabol. Yan, may humabol po ng kanyang kasagutan. Kailan na itayong muli, sabi So, ibig sabihin ito ay tapos na. Yes, kung kailan talagang binuksan muli yung bagong simbahan. Ayan, may sumagot. Ang kanyang sagot ay from 1994 to 2000. So, tatanggapin ba natin yung sagot? Kasi interval yung kanyang siguro ito yung duration ng pagtatayo. Yes, baka ito yung year na talagang reconstruct. Okay, no, ang haba. Ayan, tatanggapin ba natin to sa ating mga staff? O hindi. Kasi specific dapat isa lang. Isang taon Isang lang. taon lang. Kailan ba 1994 ba? 1995, 96 o 2000 ba yung sagot? So siguro sa sumagot, si Ma'am Leonila. Si Nanay Yoni. Ayan, si Nanay Yoni. Oo nga, no? Ayan, siguro tama yung siguro interval na binigay niya, pero hindi po yun yung tamang sagot. At alamin natin ngayon na mismo kung ano yung tamang sagot. Nanay Leonila, pwede po kayong mamili daw. O sabi ni Father, mamili daw po kayo ng taon. I-comment niyo po ngayon na mismo Bago po i-flash yung sagot. anong taon na itatag. Yung finish na talaga, yung established na ulit yung ating parokya. Comment na po, Mami. Hintayin ko namin Nanay Yoni. Oo, si Nanay Leon. Ayan, sige. Sige, outro na tayo. Habang hinihintay mo ang sagot ni Nanay Yoni for 1994 to 2000. Pero syempre, siya na lang yung ating bibigyan ng chance, no? Na makasagot kasi siya na yung nagbigay ng interval kasi so hindi sakto. So ngayon sa outro natin, Sir Den, kung tanongin natin si Ma'am at saka si Father kung ano yung mga last words siguro na pwede nilang ihayag. Yes. Kung meron ba silang gustong i-invite or konting ituro pa sa ating audience of viewers. Unahin na natin si Ma'am Zayan. So, ayan nga po. Bilang isang guro po ng Araling Paldipunan, so ang hinuhubog po namin talaga, ito po yung big challenge po sa amin, kung paano po namin uhubugin yung mga kabataan,
na maging isang valuable citizen po ng ating bansa. So, ayun po, ang pinaka naging aral po natin ngayon na pwede ko pong maibigay is yung pagiging pong nating responsible citizen na ating bansa. Ganoon din po yung responsibilidad po natin sa kapwa. Kasi hindi po magiging maayos yung ating bansa kung mismo tayong tao ay hindi nakaayos. So, dapat bata pa lang, nahuhubog na po natin yung sense of responsibility at pagiging makabayan na ating mga kabataan. So, ayun po. So, si Padre naman po ang magbibigay ng message or another input. Siguro ang aking mensahe na lang, una, on the separation between the church and state, maliwanag na walang nababiolate ang simbahan. Hindi pinanghimasukan ng simbahan ang anumang internal affairs ng ating gobyerno. Pero hindi ibig sabihin mananahimik ang simbahan. Kailangan niyang magsalita, kailangan niyang magpahayag kung ano man ang kailangan niyang ipahayag o ipaalam, ipabatid sa gobyerno o sa lipunan hinggil sa kanyang alam niyang dapat niyang ipaglaban, no? O sabi nga, dapat niyang ipahayag. Lalo higit kapag mayroong issue about human rights, issue about human dignity, doon kailangan magsalita ang simbahan. Dahil bahagi ng misyon ng simbahan ang ipalaganap o ipahayag kung ano ang katotohanan at kung ano yung tama. At syempre, ang atin ng simbahan, yung pagbabago ng lahat na naway lahat ng mga namumuno sa ating lipunan ay magkaroon ng tinatawag na conversion of heart upang ang lahat ng kanilang layunin, iisipin ay gagawin ay hindi lamang sa ikabubuti ng iilan kundi para sa ikabubuti ng lahat. At yun ay para sa ikauunlad ng ating bansa. Ayan. So, syempre, hindi kita palalampasin, Sir Den. Kasi wrap up to, dapat hindi tayo aalis na apat dito at pati yung staff natin sa likod nang wala tayong natututunan. Sa mga binahagi ni Father at ni Ma'am Zayen at sa mga napakinggan natin, Sir Den, magbigay ka ng kahit na konti o konti, maliit lang na natutunan mo. So yun, natutunan ko yung pagiging responsible in terms of bilang isang citizen at bilang isang church worker. Diba? Kung titingnan natin, in terms of ng pagiging isang citizen dito sa bansang ito at bilang nagsiserve sa simbahan, kailangan mong maging responsible in all aspect. Diba? Yun nga yung sinabi kanina ni Ma'am Zayen na kailangan maging responsable ka bilang isang citizen ng bansa. At doon naman sa side ng bilang isang nagtatrabaho sa simbahan o server sa simbahan, yung sinabi ni Father na hindi pwede manahimik ang simbahan. Lalo-lalo na kung may nakikitang mali. Kaya ibig sabihin, if you are nakikita mo na tama, yung may nakikita kang mali at alam mo kayang itama, hindi ka dapat manahimik. Kailangan mong makialam. Kasi kung pinabayaan mo yan, napakalaking impact niyan sa community or sa ating mga individual. Kasi tayo yung maapektuhan. Diba? Kaya kailangan, kung may nakikita kang mali, huwag kang mananahimik. You should speak and kailangan mong mag-react. Yun yung ginagawa ng simbahan. So yun ang natutunan ko ngayon. So, dagdagan ko na lang din, dahil sinabi ni Sir Roden, kailangan tayong makialam. Paano ba makikialam mga kabataan sa mga pangyayari dito sa ating lipunan? Una, siguro para sa mga kabataan na hindi pa rehistro, nakapag-rehistro, magpa-rehistro na. Bakit? Kasi para talagang magamit nila yung karapatang bumoto at pumili
ng tamang mamumuno sa atin. Kasi sabi ko sa inyo, sabi ko nga kanina, tayo rin naman ang naglalagay ng pumipili ng mga mamumuno sa atin. And kung gusto natin ng isa talagang leader na magdadala sa atin sa isang makatarungang lipunan, no, na merong, sabi nga, pinapahalagahan ng mga values, tayo po ang makapaglalagay sa kanila doon sa posisyon na yon. Kaya sana turuan din natin yung mga taong pumili ayon sa kanilang konsensya. Yung hindi nagpapadala sa kung kanino man, hindi nagpapabayad ng boto, no? Hindi sila nagpapadala sa mga popularity lang or udyok ng ibang tao. Sana maraming mga Pilipino ang makisangkot talaga. Kasi yung iba hindi nila alam, wala silang pakialam. O yung iba naman, ayaw na nilang makialam. Pero tayo bilang isang simbahan at dapat tayo ay isang simbahang nakikialam sa lipunan ginagalawan natin. Dahil tayo bahagi ng lipunan na ito. Ayun Ma'am Edmond, nakapag-share na kami lahat. Hindi pwede, hindi naman ikaw magkaroon ng reflections or message about dun sa mga natutunan natin sa topic natin ngayong gabi. Parang sa sobrang daming, sa sobrang dami kong napakinggan, ang hirap mamili ng kung ano yung na-absorb ko talaga. Pero siguro ito na lang, very maliit na lang din na reflection. No? Siguro mas piliin natin, kasi naniniwala ako sa sinabi ni Father na yung karapatan natin bilang kabataan. Naniniwala ako na magagaling ang kabataan natin mamili. Na hindi lang basta-basta namimili ang mga kabataan natin ngayon kasi kritiko na din ang mga kabataan natin ngayon. At naniniwala ako na kapag siguro na nagamit nila ng husto yung karapatan na bumoto, ay kasi pag-asa na tayo ng bayan, sabi mo din kanina, no? At ang pangingialam ng simbahan ay hindi nakabase sa pansariling interes. Ito ay nakabase sa katuroan ng simbahan at sa konsensya ng tao. At yun naman talaga ang hinuhubog ng simbahan, ang moral na aspeto ng bawat individual. Kaya sa mga kabataan, mag-register na kayo. At sabay-sabay tayong bumoto sa 2022. Okay. Ngayon siguro certain madaming mapakinggan at natutunan ngayon, pwede na siguro natin i-end itong episode na ito. So, Okay. Oo nga. ayun. So, nasagot na. Nakapili na si Nanay Loni ng taon. Yung from the range of 1994 to 2000. Ikinomit na niya yung pinakasagot niya. 2,000 daw. So, alamin natin, Sir Ben, at sa ating live viewers, kung ang 2,000 ba nasagot ng Loni ang tamang sagot. So, panoorin po natin yung ating kasagutan. Magandang araw mga kalakbay! Ngayon ay malalaman natin ang kasagutan para sa Trivia of the Week. Nang lumindol noong taong 1990, ay nagiba ang dating simbahan ni San Nicolas de Tolentino dito sa Caranglan, Nueva Ecija. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga mamamayan at patnubay at gabay nina Reverend Father Cesar Vergara at Reverend Father Minardo Natividad, ay naitayo at nabasbasan muli ang simbahan ni San Nicolas de Tolentino noong May 2000. Okay po, so napanood na natin kung ang tamang kasagutan sa trivia for this week Ay, 2,000. ay ang taon ng 2000. Tama naman si Nanay Leonie na itatagpong muli ang ating parokya noong taong 2000. May 2000 sa pasalamatan na din natin, syempre sa tulong at patnubay ng dalawang pari. Yes, so Reverend Father Cesar Vergara at si Father Minardo Natividad. Okay, okay. May English naman. Okay, thank you po sa dalawang pari na yun. At congratulations kay Mami Renila Afable. Meron po kayo 100 pesos load at makapag-transact na po kayo sa staff natin sa likod. I-PPM po nila kayo para ma-receive yung inyong prize. Okay, si Ma'am Zayan ata merong
ipopromote, syempre kailangan yung i-promote. After nun, syempre, diretso na tayo kay Father para sa ating closing prayer, no? Kailangan ni Ma'am Zayan to. So, Grab ayan the po. opportunity. Gusto ko lang po sana i-announce na ang St. Nicholas Academy of Coranglan INC ay open pa rin po for enrollment, especially po sa ating grade 11. So, ito po ay sa voucher system po ng gobyerno. Wag po sana nating sayangin yung pagkakataon na lalo na po sa mga nangangarap din po na makatungtong po sa private school, ito na po yung chance nyo para po maranasan din po yung buhay private. So, yun lamang po. Thank you po. Okay, so ngayon po para sa ating pagtatapos, inaanyahan ko po kayo para sa isang panalangin. Ilagay po natin ang ating sarili sa presensya ng ating Panginoon. Sa ngalan ng mga panganak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, marami pong salamat sa gabing ito na binigay niyo po kami ng pagkakataon upang kami magbigay ng aming puro-puro tungkol sa usapin na hanggang ngayon ay patuloy pa rin pinag-uusapan sa aming lipunan ang paghiwalay ng Estado at ng simbahan. Naway sa pamamagitan ng aming ginawang talakayan, nagkaroon ng linaw sa amin ang ibig sabihin ng simbahan at ng Estado na ang dalawa ay hindi dapat magkahiwalay, kundi dapat parehong nagtutulungan dahil isa lamang ang layunin ang makaunlad ang bawat isa. Naway sa pamamagitan ng aming mga panalangin ay matulungan nawa namin maipagdasal ang lahat ng mga namumuno sa aming pamahalaan upang lahat ng kanilang mga layunin at gagawin ay hindi nalalayo sa iyong kalooban. Naway turuan niyo po kami bilang isang simbahan na magpanibago rin ang aming sarili upang ang aming mga ipapahayag at ipinapahayag sa loob at labas ng simbahan ay tunay rin na nanaayon sa iyong kalooban. Panginoon, patuloy niyo po kaming gabayan sa paglalakbay na ito upang kami makarating sa kaluwalhatian sa iyong kaharian. Ang lahat ng ito ay aming inihiling sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ayan, maraming salamat mga bay. At muli, magkita-kita tayo next week, 7 p.m. Dito lang sa ating online Yukat Tanungan. Ito si Ate Elma. At ako naman si Sir Den. See you next week. Magandang buhay mga kalakbay. Ako nga pala si Sir Den, ang Parish Youth Coordinator ng Parokya ni San Nicolas de Tolentino. Ano nga ba ang Yukat Tanungan? Ang Yukat Tanungan ay isang online program na binuo ng mga kabataan ng Parokya ni San Nicolas de Tolentino sa patnubay ni Reverend Father Jimmy D. Reyes. Ano nga ba ang layunin ng programang ito? Ang layunin ng programang ito ay ibahagi sa mga manunood at mga kabataan ang mga katuruan ng Simbahang Katolika ayon sa Yukat Book sa pamamagitan ng social media at internet. Upang mas lalong mapaganda at mapaunlad ang programang ito, ang mga kabataan ay nag-isip ng isang kompetisyon. Ito ay tinatawag na Yukat Online Songwriting Competition. At ito ang mga mechanics.